Alright, magandang buhay, a blessed Sunday, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan ka mang lupalop ng mundo ngayon. And syempre, yung mga nanonood din sa ating Facebook Live, ayan no. And ang dami nating nanonood, even mga bago ngayon, welcome here, ayan. So sa mga nagtataka, bakit nga ba may mga ganito, ano? So hindi na po to parte ng negosyo. So, this is a bonus, ika nga, no? Because with all of the blessings that we've been receiving, no? Sobrang importante na maalala natin. In fact, this is the most important day of the week that we start the week right, diba? And we start it with Him and give all glory and credit back to Him. Kasi lahat nung galing, lahat nung talents, no? Lahat nung, even sa finances, it's all due credit to Him, no? Wala tayong maiyayabang sa kanila, no? And of course, welcome, no? If ito ay napadaan sa'yo, sa feed mo, may nag-comment dyan, tinag ka, or baka na-invite ka dito, may nag-send sa'yo ng link, welcome dito. Kasi it's not an accident, no? It's no coincidence, but only God's proper timing, di ba? Again, no matter what we face in life, God is the one and only answer, no? Lalo lang sa mundo natin ngayon, no? Because He wants us to turn to Him. Each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si God, no? Gusto niya na i-involve sa buhay natin. But we understand also na seeking intimacy with an invisible God is really a challenge, no? Lalo na baka yung iba na weirdan, hindi sanay pag-usapan si Lord. Diba? Hindi siya masyadong nagiging topic, no? It really takes time. But still, God says, no, come, talk with me. So, kung nandito ka man ngayon, Jesus made the way for that to happen. So, just be intentional. Again, ginamit lang ni Lord na tool kung sino man yung nag-invite sa'yo dito or na-comment ka dyan. Si Jesus talaga ang gumawa ng paraan para makapasok ka ngayon dito or manood ka ngayon dito sa FB Live natin. Just be intentional. Stick with it.
and get around others who can help you as well. And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Our great God cares about you so much that He invites you to take steps. So kung nagsisimula ka pa lang or bago lang to sa'yo, that's your baby steps to get to know Him more intimately. Again, no specific religion, just pure relationship with God. So, we always begin this with grateful Genesis, no? So, Genesis, the beginning, di ba? Kaya, grateful beginning. So, ako, ito yung mga bagay na pinagpapasalamat ko. Number one, purpose. I'm really blessed and grateful that I found purpose, especially here in our business, no? Kasi the moment na gumising ka pa lang sa umaga, di ba? Maaaring malungkot ka na, maaaring nakasimangot ka na, but dapat thank you kagad yung lumalabas sa bibig mo. Kasi nagising ka. Di ba? The moment na nagising ka sa umaga, you still have purpose, kapatid. No? You still have purpose in this world. Kasi kung wala ka ng purpose, hindi ka na namin kasama ngayon. Ginawa ka na ni Lord, no? But kidding aside, I'm so grateful for life, no? There's so much to celebrate, there's so much to be grateful for, and I'm grateful as well sa mga taong nakakausap ko, no? Each and every one, mga strangers man yan, nakilala lang ako sa TikTok, nakilala lang ako somewhere, no? Sobrang nakaka-bless kasi lahat yon talagang ipinadala sa atin ni Lord, no? Para makausap natin, matulungan natin, no? And of course, to get to know Him, no? Ginagamit tayo para mas makilala si Lord. And I'm really grateful as well for the gift of community kasi meron tayong ganito. I'm really grateful for the gift of technology. Grabe, no? Kahit nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, nagkakasama-sama tayo dahil sa online platform na to. Even sa FB Live, no? Yung mga taong nasa kahit iba ang time zone, they can still get to watch this, no? They can review this video because it's recorded, no? Even on YouTube. Grabe. And I'm also grateful for the gift of family, no? Nakaka-bless kasi alam mo yun, when you spend time with them, no? Nakakapag-bonding kayo. Sobrang sarap sa feeling, no? And I'm also grateful for the food. No? I'm grateful for the food na pino-provide each and every day. Kasi iba walang makain, no? Tayo, grabe yung iba, mga 8 times a day pa kumakain. Thank you, Lord. No? And I'm also grateful for the gift of spiritual family. Grabe. Bukod sa family mo, no? Meron ka pang second family katulad nito na, alam mo yon, this is a safe space to declare your dreams, anything, your rants, without any judgment. No? So, walang manghuhusga sa'yo dito. Feel free to share anything. So, kung ikaw din, meron ka mga gustong ipagpasalamat, no? So, you have to be grateful for that as well kasi binigyan ka ng, ng mouth to speak, di ba? To voice out, no? Kasi iba hindi makapagsalita, yung iba hindi rin makarinig, no? So, I'm really grateful for that. Dami kong pinagpapasalamat. I'm grateful for the team. I'm grateful for the Eralista. I'm grateful for Pastor Ralph, grabe. No, so grabe yung mga commitment ng bawat isa dito. So, I'm grateful for each and everyone here, no. Nasaan ka man, naroroon at nasaan ka man ngayon. So, baka hindi matapos kasi ang dami ko pinagpapasalamat. Kaya mag-proceed na tayo. Kung meron kang mga gustong ipagpasalamat, i-comment mo lang dyan sa ating Facebook Live or i-chat mo dito sa ating Zoom, no? Alright, so hindi ko na para patagalin pa our spiritual gathering entitled The Importance of Empowerment. So this is part 2 of our series last week to be led by Pastor Ralph Dulman. Good evening po. Clear ako? Clear? Yes. Yes, thank you. Good evening. Salamat po sa lahat. And also, praise God for marami tayo ngayon. We are here sa online. And salamat dahil itong ating session ay hindi lang para sa atin dito sa Zoom. Also sa FB Live, no? At napakaganda ng technology kasi hindi lang sa Pilipinas, pwedeng pakinggan ng iba pa nating kasama kahit saan sa mundo, anytime, anywhere. So thank you so much, Florence. Out of your busy schedule, hindi mo to sinisingit eh. Ito ay talagang schedule mo.
and your commitment for the Lord. And glory to God for your life and ministry. So, let me begin with a prayer as I start. Let's pray. Panginoon, give us wisdom, understanding on how to learn from you as we listen to your Holy Spirit. I'm just your speaker. Empower me and let your grace, your wisdom, your teachings, your power, and even your encouragement or correction flow in my life. Use me, use my uh, life as your mouthpiece, and for people to see Jesus only in what I do, and to for Jesus to be lifted up even in our gathering tonight. Lord, thank you so much for all the blessings, for all your teachings, for all your breakthrough and miracles in our lives. And thank you that even in our weakness, we are strong because your Holy Spirit is in us and your grace is made perfect. Your power is made perfect in our weakness. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. So, same passage tayo. Pero ang maganda nito, titingnan natin. Iba yung dating. Iba. Hindi siya. Iba lang, no? Parang may sakit ako. Anyway, I'm trying these earpods ni Sheila kasi yung wala akong earpods mga lately, sobrang hina nyo. Ibig sabihin yung laptop yung may problema. Yung hardware ng laptop. Kasi full naman yung software. Okay. Anyway, may the Lord speak to us. Sana i-convert ni Lord ang teaching niya through me na mas ma-clear, mas ma-encourage tayong lahat. Okay. Sige. The same passage tayo, and we already learned last week, no? Konting refreshing ano lang sa inyo. Wait lang ha. Meron akong see you. Okay. Sinisave ko lang. So, konting refreshment lang. Last week, we talked about our faith in Christ. Our faith in Christ is God-centered. Hindi yun tayo. It's always about Jesus, about His command, about His teaching. And also, when we are already in Christ, it's other focus. Hindi yun nakafocus sa atin. Okay? Hindi pwedeng me, myself, and I. Hindi pwede yun. Because when we started to believe in Jesus, we started to realize and to live out a life for Him, for His glory na, hindi na para sa atin. And also, we also learned last week that our faith in Christ is divinely directed by God Himself through the Holy Spirit. Kasi sabi niya, He will be with us till the end of time. No? So again, ang challenge doon, dahil si Christ or ang Holy Spirit na sa atin na, we should always rely on God every day as if nothing has yet been done. No? Kahapon, breakthrough mo yon. Kahapon, may success ka or may failure ka. But today, it's a new day. We should start trusting God again as if nothing yet has been done. All over again, again and again, we should continue to believe in Jesus Christ. So, tonight, okay, we will be talking about ano naman kahalaga ang empowerment ng Holy Spirit sa atin, ni Kristo mismo, ni Jesus Christ. Bakit mahalaga? Ang ating title is The Importance of Empowerment. Dito pa rin yan sa Matthew 28:16 to 20. Bakit mahalaga kaya ang word of ang empowerment ni Christ, no? So, siyempre, doon tayo mag-start sa verse. Okay. And I will request again, Lawrence, to read it again for us. The 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some of them doubted. Jesus came and told his disciples,
I've been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Okay, so napakaganda dahil nung sinulat ang Matthew, just a little bit of background, sinulat niya ito para sa mga Israelites. Hindi ito unang sinulat sa atin. At tandaan natin, para ito sa mga Jews or Jewish community. Sa apat na gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ang Matthew ang pinaka-Jewish-centered writing. I mean, yes, it's about Jesus, pero ang audience nito para exclusively sa mga taga-Israel na Hudyo. Intindihan niya? So, kailangan natin maano yon, ma-deliver ang mensahe ni Lord by dissecting it. Hindi yung kukuha tayo ng verse dito, apply agad. Hindi pwede yun, no? Every time we read the Bible, ano ba yung context? Bakit sinulat sa mga Hudyo? Isa pang reason, bakit sinulat ito ni Matthew sa Hudyo at ang emphasis niya is Jesus is the King. The King of Kings. Siya lang ang hari. That's why, ang simula ng Matthew, nag-narrate siya ng descendants of Jesus from King David, Haring David. Kasi to emphasize that Jesus is in the line of David. And Jesus is the King of Kings. And the only Messiah we have. Siya lang ang totoong Messiah. Kasi during their time, kahit noon pa, ang dami na rin sa Israel nagpapakilala na sila ang Messiah. Sila ang Savior. So, kailangan i-deal ni Matthew yan na hindi, si Jesus ang Savior. Hindi pwedeng merong iba. Siya ang Savior. So, yun ang reason bakit sinulat ito. Siya ang King. And ang napakaganda kasi mababasa mo dito sa 18, sabi niya, lahat ng authority sa heaven at sa earth na sa akin na eh. And so, therefore, kayo, mag-make disciples na kayo. Ako yung King. Nasa akin ang authority. At pag sinabi kong authority, kataas-taas ang authority. Wala nang iba. Are you not glad dito pa lang na ang authority ni Christ nasa sayo na bilang Kristiyano? Na lahat, even ang demonyo, natatakot sa authority na ito. Okay? So, ito, the 11 disciples, minus Judas syempre, kaya 11 na lang. Si Judas, he betrayed Christ. Then he hung himself, nagbigti, hindi niya kaya yung consequence ng ginawa niya. So, umiyak din siya, pero yun na nga, na-overcame siya ng kanyang guilt. And so, dito, 11 disciples, they went to the mountain where Jesus had told them, and when they saw Jesus, they worshiped Jesus. Wow. This is the 40th day that Jesus showed himself as a risen Savior. Pang 40 days na si Jesus nagpakita sa mga disipulo, hindi lang sa 11, even sa iba pa, 400 plus believers and followers of Jesus. That's why hindi basta-basta ang gospel. Hindi lang 11 ang nakakita, 400. Okay? So marami. At hindi lang nakakita, na-change ang life nila, na-transform ang hearts nila. Kaya, hindi rin sila aatras kasi unang-una nakita nila na sa cross ang Savior nila pero nabuhay muli. Oh, napaka-powerful pala ng Messiah nila, ng tagapagligtas nila. Kaya sabi nila, hindi na ako magpapatinag kahit ikakamatay ko pa yung faith ko. Makukulong ako or ma-persecute ako ng iba, hindi ako aatras, hindi ako mahihiyang i-share ang gospel. Okay? And so this time Jesus said to them, all authority in heaven and on earth. Wow! Kataas-taas ang authority. Sa inyo na. Bibigay ko na. Therefore, go and make disciples. So, mahalaga na natanggap nila ang authority ni Jesus. That's why ang title, The Importance of Empowerment. Mahalaga na tayo rin ngayon, no? Ngayon, mahalaga rin na tayo ay puspos ng banal na spirito and dapat, no? I-full ko siguro yung volume ko.
Mahina eh. Kalahati lang. Okay, try ko. Yan. So, dapat, dahil si Kristo ay nasa atin na, hindi na dapat tayo na parang nagtitiptoe pa tayo, na parang nahihiya pa tayo, na parang feeling natin minority tayo. O kasi, feeling natin minority tayo because of numbers. No? Feeling natin, marami kasing ganitong grupo, marami kasing malaki churches ng ganitong grupo. Hindi mo ba alam na the King of Kings has given you the highest authority? And so, it's not about numbers. We are the majority in the eyes of God. Tayo lang yung bulag sa katotohanan kasi we are basing it on the big buildings. Ang church namin hindi ganyan kalaki. No, it's not about the building. It's about the authority you have in Jesus. Tandaan mo yan, authority. Meron ka na nun. That's why, sabihin natin, Pastor, hindi pa ako sanay. Una-una, hindi talaga pwede mag-share ng gospel ang hindi pa tumanggap kay Jesus. Siyempre, given yan. Parang sa negosyo. Nag-expect kang kumita, hindi ka naman nag-close deal. Ganun din naman. When you have not yet received Jesus or followed Jesus in your life, hindi mo siya kinilala bilang Diyos, do not expect na gagamitin ka niya. Hindi. Ang taong hindi pa tumanggap kay Diyos, kung babasahin niyo ang Biblia, you are still alienated from God or you're still an enemy. Hindi ka pa kaisa sa Diyos. Okay? That's why, sa mga hindi pa tumanggap, tanggapin mo si Kristo. Pero syempre, kung di mo naintindihan, magtanong-tanong ka na rin muna. Nandito si Lawrence para i-share sa iyo. Now, the first truth we can learn, the vitality of empowerment. Napakahalaga ng authority ni Jesus. Napakahalaga na ang power, ang presensya ni Christ na sa atin. And don't even think about that Jesus is just a force. Na parang energy siya, good energy, good vibration. No! Jesus is a person and His presence is in you through the Holy Spirit. And the Holy Spirit also, tandaan nyo, hindi ito, ang Holy Spirit, hindi siya force na parang Star Wars. Yung mga anak ko binilhan ng lightsaber. Hindi force si God. Nasasabihin mo, may the force be with you. Hindi siya force. He is a powerful person. He is the King of Kings, the Lord of Lords, and His presence is in you. And now, because He is in you, He has the authority, and that authority He gave to you. That's why you are now empowered to make disciples. Again, hindi ka kailangan mag-seminar kung paano mag-share ng gospel. It all starts when you receive Christ, His presence, His authority is in you already. And you are now authorized. No? Hindi ito na, bago pa lang ako pastor. Kaka-church ko lang pastor. Kakatanggap ko lang kay Jesus pastor. No! Ang daming story sa Bible. Yung woman sa well na uhaw, sabi ni Christ, nauuhaw ako, pahingi ng tubig. Di ba? First time niya lang narinig ang gospel. Pinorgive siya ni Jesus. Niligtas siya ni Jesus. First time. Tanghaling tapat. Umuwi siya. Tinawag niya ang buong community niya kung saan siya nakatira at dinala niya kay Jesus Christ. Get nyo? Hindi to patagalan sa church. Ang basihan ng pag-make disciples at ang pag-share ng gospel is authority of Jesus given to you. Because the presence of Jesus is in you already. Okay? So, sabi nga, yun ang basis Matthew yun all authority has been given to you. That's why I tell you, mahalaga ang empowerment ni Lord. Anong klaseng empowerment ito? The power of God. The same power that raised Jesus from the dead. The same power that created the heavens and the earth na mababasa natin sa Genesis. Are you not glad may ganong power sa buhay mo? No wonder kahit may problema tayo. Hindi natin dinideny ang problema. Pero masasabi natin kaya ko. Because si God nasa akin, kasama ko siya. So, ang ganda pala, no? So, mag-pick ako ng isa pang verse to support this. Sa 1 Peter 5:10, after you have suffered for a little while, the God of all grace,
who called you to His eternal glory in Christ, will Himself, siya mismo, perfect, perfect you, confirm you, strengthen you, and establish you. Siya mismo, ang kanyang presensya mismo. Excuse me. Ang kanyang presensya mismo, ang mag-perfect sa'yo. Meaning ng perfect, ipipurify ka, ipapamature ka sa faith mo. Okay, ganun ang perfect ha. Perfecting process yun ha. Yung pinapalago ka sa faith, yun ang ibig sabihin ng perfection ha. Sa mind ni God. Wholeness. Kasi broken tayo without God, di ba? Now ngayon, piniperfect pa tayo. Okay? Pinapalago yung faith natin. And confirm. Kino-confirm, anak ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Hindi pwedeng Kristiyano ka na, you're still parang hindi ka pa rin sure kung isi-share ko ba siya o hindi. Yes, syempre, i-share mo. Kailangan. And also, your testimony and your preaching, nag-complement yun. Nako-confirm sa testimony mo na siya nga ay Diyos sa buhay mo. And talagang tuloy-tuloy ka sa growth mo. Hindi pwedeng sinasabi mo, God is perfecting me. God is growing my faith. But until now, you're not sharing your faith. Hindi pwede. I-confirm. Si Lord mismo mag-confirm sa iyo, anak na kita, may authority ka na. Go and make disciples. And strengthen ka niya. Kasi ang context ni Peter, sinulat niya ito kasi ang daming Kristiyano nakakalat. So nagsulat siya na after you have suffered for a little while, okay, pinipersecute sila dahil Kristiyano sila. Si Lord mismo, sabi niya, ang mag-perfect sa inyo, mag-confirm sa inyo. Pag sinabing perfect sa inyo, ang faith mo nga, i-grow niya. He will perfect your faith. Confirm, strengthen, and establish you. Pag sinabing establish you, parang bahay na nakapatong sa bato, hindi sa buhangin. Established. Kahit anong problema, hindi ka natitinag. Yun ang gagawin ni Lord sa'yo dahil in-establish ka na. Merong isang quotation na isi-share ko, wala dyan. Sinabi ng isang pastor, si J.I. Packer, P-A-C-K-E-R. Siguro ilagay ko dito sa kay Lawrence. Lawrence, ilagay ko sa'yo. Kung pwede mo may singit. Sinabi dyan, our high and privileged calling, meron tayong calling sa Panginoon na napakataas, is to do the will of God. Is to do the will of God in the power of God for the glory of God. Grabe. Kaya ka pala ini-empower ni Lord. Kasi we are privileged. We have this high calling. It's a privilege. Yeah, you don't deserve this. Okay? Pag sinabing privilege, hindi dahil gwapo ka. Hindi dahil mabuti kang tao kaya ka tinawag ni Lord. No, we are all sinners saved by God by His grace. By His grace. And so we respond in faith. But even our faith comes from Jesus Himself. So our decision to choose Christ actually is not because we're good, but God help us do His will by choosing Him back. No? So it's a high calling, it's a privileged calling to do the will of God in the power of God for the glory of God. Bilang Kristiyano, tandaan mo, hindi na to para sa'yo. Nag-follow ka to do the will of God by the power of God or in the power of God at magagawa mo sa power ni God for the glory of God. Sabi na? Hindi na to para sa'yo. Hindi na to para ikaw ang sumikat. Para na ito lahat sa kay Jesus. Yung iba na hindi pa tumanggap kay Christ, parang nagdadalawang isip, Pag nag-Kristiyano pala, hindi na ako. Hindi na to tungkol sa akin. Bakit? Kung tungkol sa iyo, sa tingin mo, maganda talaga yon? Hindi yun maganda. Boring buhay natin without God. And if we only do our things,
Yung mga plano natin, napaka-dwarf, napakaliit ng plano natin. Si Lord, ang will niya, iba. Iba. Sabi ko sa inyo, pag plano ka, palpak yun. It's still the purpose of God will prevail. You make plans, but the purpose of God, the will of God will prevail. Hindi yun ang plano mo ang mananaig kasi mas pangit yung plano natin. Mas maganda yung kanya. Kaya nga willing na ako na i-share na tanggalin sa akin yung mga selfish ambitions ko kasi pangit naman talaga yung mga ambition ko napaka-dwarf. Pero yung will of God sa aking buhay, napakaganda. Hindi lang sa earth, even sa next life, mas maganda yung promise ni God and mga purposes pa ni God sa atin. Okay? And sabi niya, make disciples. Gawin nyo na. Hindi niya sinabing, hindi niya sinabing, all authority has been given to me. Therefore, if you have time, make disciples. If you're not busy, make disciples. If you like, make disciples. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, therefore, go. It's a command. And because of that, na-empower na tayo ni Jesus. Napakaganda. Ano bang vision and mission ni God? Ito na yon. Gusto niya makita na mga tao maligtas. And siyempre, siya pa rin yon ang may akda, no? Na nag-guide sa atin paano i-share siya. At yung tumanggap, hindi yun dahil magaling ka mag-share. Tumanggap yon dahil si Jesus, binago niya ang buhay at puso ng tao. So again, that's the vision and mission of God for us. Na sana mag-make disciples tayo. Okay? And because na-empower na tayo, na-obey natin yon. Hindi yun dahil magaling ka. No, dahil ay nag-obey ka, tinulungan ka niyang i-accomplish ang vision and mission. 1 Peter 5:1-7. So, I exhort the elders among you, sabi ni Apostle Peter. I exhort the elders among you. Pag sinabing elders, yung mga church leaders noon, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, di ba? Nakita din naman ni Peter yung paano nag-suffer si Christ. As well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Ano yung utos ni Peter sa mga elders? Shepherd the flock of God. Ganyan. Ang simbahan, ang pinapagawa sa atin, kung sa tingin mo leader ka na, is to shepherd the flock of God. Wala nang iba. Priority ang pag-shepherd the flock of God. Hindi yung gusto mo lang maging officer sa church, maging leader sa church, pero hindi ka nagdi-disciple ng flock of God. Pakanta-kanta ka pa, I love you, Lord. I will give you my heart, Lord. Pakanta-kanta ka pa dyan. Di ba nung tinanong ni Jesus si Peter, Peter, do you love me? Anong tungkol doon? Sabi ni Peter, yes naman, love kita. Sabi ni Jesus, feed my sheep. Hindi to pakanta-kanta na, Lord, I love you, I love you. Ang galing-galing mo, paluha-luha ka pa sa worship service. Hindi ka naman nagsa-shepherd ng flock. It's a waste of time. We are not fulfilling the vision and the mission of God. And because pwede rin kasi hindi mo pa siya tinanggap. You go to church, you know about God, you know about His Word, marami ka nang na-memorize na Bible verse, pero hindi mo pala siya sinagot pa. Kung sa magnobya at nobyo, crush mo lang si Lord, pero hindi mo pa siya talagang pinakasalan. Wala pa, puro ka lang, I love you Lord. Wala namang proof, diba? So ganon, if you love God, shepherd the flock of God that is among you. Tapos exercising oversight, ino-oversee mo syempre, itong taong to, nag-grow na ba to? Itong tao to, na-share na ba to ng gospel? Ito, pagka-share sa kanya ng gospel, tumanggap na ba ito? Itong tumanggap na, nabaptize na ba ito? I-follow up natin. Ganoon, ino-oversee natin. Kung gaano ka kagaling mag-oversee ng business mo, I hope magaling ka rin mag-oversee ng faith ng mga bagong Kristiyano. Even yung faith mo, in-oversee mo rin kung okay pa. So not under compulsion or na ano ka lang, napilitan ka lang mag-disciple kasi sabi ni pastor. Hindi ko sabi yun, sabi ni Lord. And nagme-make disciple ka willingly as God would have you. Not for shameful gain, dahil may makukuha ka.
kasikatan or privilege or power or position sa church or pera, ano ba? Wag 'yon. Mag-disciple ka willingly, hindi yung dahil may agenda ka. Oh, but eagerly, ha? Eagerly. Wag yung mga may agenda ka, shameful gain tawag doon. Not domineering over those in your charge, hindi yung bossy type na leader, but being examples to the flock. Maging example tayo sa flock ni Jesus. And when the chief shepherd appears, sino ang chief shepherd natin? Si Jesus. Pag dumating siya ulit, siyang pinaka-chief shepherd. Tayo, under shepherd lang tayo. Kung sa presidente pa, undersecretary lang tayo. Siyang chief of staff. Si Jesus ang chief shepherd. Pag nag-appear na siya, dumating siya ulit, you will receive the unfading crown of glory. Lahat ng nag-shepherd ng flock, naging obedient sa vision and mission ni Lord. Tawag doon, Great Commission sa Bible, di ba? Sa mga commands ni God, merong reward. Ano yon? Crown of glory. Kung sa excuse me, sa Olympic, tuwang-tuwa na sila sa gold, no? Pakagat-kagat pa sila sa gold medal nila. Ito, unfading, hindi naluluma, unfading crown of glory. When you obey, may obedience. Likewise, sa verse 5, you who are younger, be subject to the elders. Kung baguhan ka pa sa faith, be subject. Be a follower first. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Kahit elder ka pa or young Christian ka pa, maging humble tayo. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya, humble yourselves before, therefore, under the mighty hand of God. Maging humble tayo. Kasi kung hindi, siya mismo ang mag-humble sa atin. Masakit yon. So that at the proper time, God may exalt you. Itataas niya tayo. Casting all your anxieties on Him. May anxiety ka ba? May kabigatan ka ba ng puso? I-cast mo lahat yan. Because God cares for you. Ang galing, no? When we make disciples, when we do the command of God, meron din siyang caring sa atin. Meron din siyang comfort sa atin na sinasabi, hindi madali mag-shepherd. Di ba, Lawrence? Mabigat. That's why, sa dulo, cast all your anxieties. Kasi yung anxieties niyan, hindi mo yan personal anxieties. Makinig ka. Ang totoong Kristiyano, ang bigat ng heart niya, hindi lang personal pain, hindi lang personal problems, pati ang dinidisciple niya, kargado niya. That's why, ang context ng cast all your cares, kung nagdi-disciple ka. Kasi mabigat mag-disciple. Gets nyo? Kino-quote natin to pero ang iniisip natin, may problema ako, sabi ng Bible, cast all your cares. No, ang konteksto nito, nag-shepherd ka ng ibang tao. Nagdi-disciple ka ng ibang tao. Hindi lang yung problema mo, yung ina-unload mo kay God. Pati yung problema ng iba, pinagpipray mo yun. Ina-unload mo. Kasi hindi mo kakayanin. Lahat tayo, di ba, nakakaramdam tayo ng pain. Tama? Lahat tayo nakakaramdam ng physical pain or pain sa heart kasi nag-break kayo ng girlfriend mo, boyfriend mo, ano pa? Ibig sabihin, sabi ng isang philosopher, when you feel pain, you are alive. Tama ba? When you feel pain, you are alive. But when you feel the pain of others, hindi lang pain mo, you feel the pain of others, you are human being. Sa akin, i-convert ko yung quote na yon. When you feel pain, you are alive. When you feel the pain of others, you are making disciples. Diba? That's why cast all your cares kasi hindi lang yon sa'yo. Yung pain mo lang. Even yung pain ng dinidisciple mo. Kargado mo yun. Okay? Yun ang context na. Palagi na lang ito kinukot pag may problema eh. Sana basahin naman natin ang kabuuan. Also, sinabi ni Lord doon sa Great Commission, di ba? Matthew 28:20, and I will be with you. Mag-disciple kayo. I-baptize nyo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.
Tapos ano pa? Teach them to obey everything na kinuman ko sa inyo. And I will be with you till the end of the days, or till the end of time. Pag dumating na ako ulit, no? Ending na yon. Ah, anong ibig sabihin? Kasama natin ang Diyos, ang presensya niya. Napakahalaga ng value of presencing. Kung wala si Lord, hindi na tayo makakabangon today. Kung wala si Lord, hindi natin kakayanang bumangon. Kasi ang bigat ng buhay kung wala si Lord. That's the value of presencing. At ito pa, dahil si Lord, kasama mo na, mabigat man ang buhay, gumagaan. That's why you are able to make disciples kasi kahit yung problema ng iba, tinutulungan ka rin ni Lord na tulungan sila. That's the value of presencing. So ngayon, ang tanong, ito. Hindi pala tanong. Verse muna. I will cite another verse. Sabi sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Yan, making disciple ito. Hindi lang yung burden mo yung dinadala-dala mo, pati burden ng dinidisciple mo, kinikerry mo yan. And yung ibang Kristiyano, tutulungan ka rin. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. We need the local church. Because we are part of the universal church around the world na mga believers of Jesus Christ, kasi hindi naman lahat ng religion naniniwala kay Christ. I'm just talking about believers of Jesus Christ, the body of Christ. So part tayo ng universal church, pero kailangan natin maging part ng local church para ma-experience natin itong carry each other's burden. And in this way, you fulfill the law of Christ. Napufulfill natin ang batas or yung command ni Kristo. That's why, mahalaga yung presensya mo, kapatid. 1 Peter 5:18 to 14. Pakibasa naman, Lauren, para respond. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand firm in it. She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. So, ganun sila magsulat ng letter nila noon. Okay? May greetings sa umpisa, may greetings ulit sa dulo. Now, ang galing, no? Ang dami niyang sinabi. Sober-minded, hindi yung kalat yung utak. Talagang focus na tayo kay Christ. Nagiging anxiety, nagkakaroon ng anxiety yung tao, ang daming iniisip, overthinking. Ang dami, anong unahin ko, ano dapat, yung career ko nandito pa lang, yung income ko, bakit ito lang, sila ganito na. Sober-minded is just focus your eyes on Jesus. Kasi nagkakaroon tayo ng anxiety pag sobrang overthinking. And also, siyempre, daming cause yan. Pero isa doon is, marami nga tayong iniisip. Be watchful. Kasi yung kaaway mo, parang lion. Okay? Gaya-gaya siya kay Jesus. Because Jesus is the lion. Lion si Jesus. Siya, like a roaring lion. Naggagaya-gaya lang. Hindi siya totoong lion. And he is seeking, naghahanap siya kung sino yung mag-isa lang. Sino yung hindi kasama sa grupo. Mas madaling atakihin yon. Yung palaging idle yung mind. Walang iniisip na iba kundi wala. He's not thinking about who to disciple. So, ang mind niya, daming iniisip. Kung ano-anong pumapasok, no? And actually, that's why I will not subscribe myself to yoga because yoga is emptying your mind.
And if your mind is empty, the devil will attack you. Yoga is emptying your mind, which is not biblical. That's why, sabi sa Bible, transform your mind. Against yoga yon. Transform your mind. Yung mind ni Kristo yung atin, hindi yung emptying your mind kasi papasukan ka ng mind ni Satan. No wonder si Peter na-rebuke minsan ni Jesus yan. Get behind me, Satan. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang iniisip mo? Anong sinasabi mo hindi ako mamamatay sa cross? Di ba? And so sabi ni Jesus, be sober-minded, be watchful, resist the devil, firm in your faith, huh? Knowing that the same kind of suffering are being experienced by the brotherhood throughout the world. Lahat ng Kristiyano, merong temptation, merong attack. That's why be sober, be watchful. Ibig sabihin ng watchful, nagpipray tayo palagi. Thinking, Lord, tulungan mo ako, parang natitempt na naman ako. Lord, natitempt, ina-attack na naman ako. Yung ganito, ganyan. So, be watchful, be sober, and resist. Pwede mong i-resist. Bakit? May authority ka na ni Jesus. Huwag kang takot dyan. Yung dadaan ka lang sa balete, magtatabi-tabi ka pa. Kristiyano ka na. Magising ka na. Anak ka na ng Diyos, may authority sa'yo. Tapos ikaw pa yung mag-excuse me pagdaan mo ng mga kawayan or ng balete or ng malaking puno ng kahoy. No! You have the authority, the highest authority. Hindi pwedeng magtabi-tabi ka pa dyan. O magpwera, usog ka pa sa bata. Ano ka, nagdadala ng curse? You are blessing children dapat, hindi yung pwera, usog. Sabihin mo, God bless. Sa mga tao, God bless. Pagpasok mo sa bahay, God bless. Para kung may mga demonyo dyan sa bahay na yan, mawawala yan. Peace be with this house. Ganon, we bring peace. We bring the authority of Christ. Ano ba? Tayo pa yung nag-a-adjust sa demonyo? Magtatabi-tabi pa tayo? Nakakahiya tayo. Kaya nga tanggapin mo na si Jesus kung gusto mong ang authority ni Christ, ang salvation ni Christ, ang power ni Christ, ang presensya ni Christ, nasa iyo na. Ha? Resist Him. You can resist the devil. Firm in your faith. 10. After you have suffered a little while, ito na yung binasa natin kanina. God of all grace will restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion. Kasi siya ang king ang paghahari sa kanya lang forever and ever. Amen. Okay? So, ang ganda ng mga paalala ni Apostle Peter, no? So again, the value of presencing is twofold. Dalawa. Ang presence ni God na sa'yo, okay, tama? Hindi ka niya iiwan. Hindi ka na niya iiwan. Kahit feeling mo mag-isa ka, hindi ka nag-iisa. Basta tinanggap mo na siya. Number 2, dahil si Kristo na sa'yo na, dala-dala mo na yung authority at ang peace na nagaling kay Christ, you should also have that ministry of presencing with other people who are struggling, who are lost, who are confused, who are suffering, who are anxious, who are depressed. Be there. Show up. Meet with these people. Kasi ang presensya ni Christ na sa'yo na, that's number 1. Pero number 2, you have the ministry of presencing to others. Again, you feel pain because you're alive. But when you feel the pain of others, you are a Christian. Hindi ka lang selfish na sariling problema mo lang. So, dalawa lang ipapa-reflect ko sa inyo. If the presence of Christ is in us, how Christ's abiding presence through us, His church, be felt and experienced by the people in the community. Kung si Kristo totoong nasa atin na, ang tanong, paano ma-experience ng community si Jesus through your life? Paano? Ikaw na makakasagot nun. Ha? Ikaw na makakasagot nun. Number 2, hindi pwedeng Kristiyano ka, hindi ka kilala. Hindi, parang hindi nararamdaman ng mga tao, oh, ito, Kristiyano to. Hindi naman nararamdaman si Jesus sa kanya, sa pananalita, sa lahat ng bagay. Hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman. Okay. Number 2, how do we offer the ministry of presencing to others who are lost and suffering? Nagpaplano ka rin ba? Paano i-meet up yung mga taong lost? Nagpaplano ka rin ba? Nasa schedule mo ba? Huwag mo sanang sinisingit ha. Ini-schedule mo yan.
kung paano ka in-schedule ni Lord para maligtas, ganun ka rin ka-intentional dapat sa iba na sana this week, nag-iisip ka rin, sino kaya nangangailangan ng presensya ko para madala ko yung presensya ni Christ sa kanila. Dahil ang presensya ni Christ nagdadala ng peace, nagdadala ng power, nagdadala ng salvation, si Kristo mismo. Again, the Lord is with you already. I pray na maramdaman ng community na si Kristo ay nasa sayo. And number 2, sana nag-iisip ka rin, sino kaya ang bibisitahin ko? Sino kaya ang ililibre ko ng kape para sharean lang ng Jesus Christ? Okay? Again, this is very important. The Lord already empowered you and given you His authority. Now, go and make disciples because the Lord Jesus Christ will be with us as we do this and obey Him. God bless you all. Ayan. Grabe, no? Sinong mga na-remind. Na hindi po galit si Pastoral pa. Kung sa tingin mo, ikaw po yung pinagsasabihan, hindi po ikaw yon, yung katabi mo yon. Kung wala kang katabi, ikaw nga yun. Hindi, no? So, ganun talaga, no? Kapag yung truth, di ba? And the truth will set us free. Yes, di ba? Yun talaga eh, nire-remind tayo, nire-rebuke tayo, no? It's God speaking through Pastor Ralph's mouth, no? So, nakaka-bless lang, Pas, no? Kasi, parang recently, ito yung nire-reveal sa akin ni Lord. Paulit-ulit na we exist for 2 main reasons lang. Honor God and make disciples. Diba? Yun talaga eh. You need to be fruitful, no? Na beyond your dreams, beyond your goals, our true purpose in life is to really make disciples. Ang galing nga, Pas, kasi kanina, umattend ako ng LeadCon, no? Or parang leaders conference dun sa church na yun din ang message na si Jesus siya na bahala doon sa church. Then ikaw, ang purpose mo talaga is to make disciples. Nandun din yun, di ba? Pa sa Matthew, di ba? Parang yung mga naunang verse, yun na Jesus siya in charge sa church. And the church, yung pagbibuild ng church, di ba? And the church is not a building. No, the church is us, di ba? Na community of people, no? Hindi sa dami, hindi sa laki, kundi ikaw na you're making disciples, no? So, ang galing, nakaka-bless na it's a good reminder. Naalala ko tuloy, Pas, yung parang last time kasi ang topic namin sa discipleship is repentance or pagsisisi. Because repentance is recognizing that only Christ can save us. Na yung ginawa ni Jesus is a complete work na kapag tinanggap mo yun, mapapatawad ka sa mga kasalanan. Pero, ang ganda reminder din na dapat pinaghihiwalay natin yung idea nung repentance sa penance. 'Di ba? Penance or penitensya. 'Di ba? Anong una mong naiisip kapag sinabing penitensya? Lalo na pag mahal na araw, yung mga naghahampas-hampas sa likod. Yung iba nagpapapako pa sa krus. No? So, ang galing lang kasi lahat daw tayong mga tao may awareness naman na makasalanan tayo. Na aware tayo na makasalanan tayo. Pero yung paano or yung how will you deal with that realization, that makes the difference eh. Kaya kanina, 'di ba? Ang galing nililinaw nga ni Pas yan, yung mga pera usog, yung mga dapat if you are a believer of Christ, 'di ba? Hindi 'yun nanggagaling sa iyo, 'di ba? Tama no? Hindi ikaw yung nag-a-adjust para do sa devil. No, ikaw pa yung nakikisama. 'Di ba? Ang galing no. So, ayun nga no. So, yung penance daw, ang iniisip natin ay kasalanan ko 'to, pagbabayaran ko 'to. Kasi alam mo, kapag hindi mo pinagbayaran 'yon, hindi ka na absuelto sa mga kasalanan na 'yon, makasalanan ka at hindi ka papatawarin ng Diyos. So, you're bound for hell. 'Di ba? So, yung penance can also come. Ito talaga. Did you know penitensya or penance can also come in a form of magsisimba ako. Ay, no? Magpa-fasting ako, perfect attendance ako sa church, kailangan maaga ako doon, magme-meditate ako, no?
yung kasalanan, hindi man siya basta-basta ganun lang eh. Hindi porket present ka this Sunday sa church, okay na. Solved na, di ba? Hindi eh. Yung kasalanan, sobrang bigat talaga nun para sa atin, di ba? Kaya nga si God holy, 100%. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-tolerate kahit yung mga maliliit na kasalanan. So given na alam na natin na ganun yung galit ng Diyos sa kasalanan, yet we still try our own ways. Our own ways to be able to save ourselves, no? Pero in reality, when we do that, ayan yung katulad nung nagtatabi-tabi po ka, no? Na pwera usog, may pa-prosperity bowl ka pa, bigas, itlog, tig 1,000 bilot-bilot tuwing New Year, no? Alam mo, when we do that, in reality, we mock God. Inaasar mo si God. Inaasar mo si Jesus. Inaasar mo yung ginawa niya sa cross. 'Di ba? Bakit? Kasi yung ginawa ni Jesus, kumpleto na yun eh. Yun na nga yung umabswelto sa kasalanan natin. No? Yun na nga yung nagpakalma sa galit ni God sa kasalanan natin. So kapag hindi ka aware at hindi mo na-recognize yun, you're actually falling into a greater sin. 'Di ba? So, grabe, ang gandang reminder na binigay sa atin ngayon, no, na yung mga ganyang bagay, no, maaaring maliliit na bagay pero yan talaga eh. No, sabi nga kanina, don't don't get tired of the old strokes. No? Parang yun pa rin yung basic, 'di ba? You always go back to basic. You master the basic. 'Di ba? Kasi wala kang ibang gagawin kundi bumalik lang dun sa ano ba yung default ni God, ni Jesus. Wherein to accept Him, 'di ba? Na ito nga lagi ko sinishare, 'di ba? Parang na tumatak na sa akin ito, sinare ni Pastor Ralph na dapat 3 bagay lang yan. Kilala mo si God, lahat tayo kilala si God, kilala mo si Jesus, pero maaaring hindi kanya kilala. 'Di ba? Parang si Ding Dong. Kilala mo si Ding Dong Dantes. May number ka niya. Wala, 'di ba? Hindi kayo close. So hindi ka kilala ni Ding Dong. Ganon din kay God. Kilala mo siya pero hindi kanya kilala. 'Di ba? So ano gagawin mo ngayon? You accept Him. You accept Jesus as your Lord and Savior. Then pangalawa, kilalanin mo siya. How will you do that? Ito, yung mga ganito, no? Yung mga ganito, small group, fellowship. You seek a mentor. So, yun talaga eh. We humble ourselves, no? Na magpaturo lagi. Magpa-guide, no? So, alam mo yun, sa kahit anong aspeto ng buhay mo, laging may nag-guide sa'yo. No, we're not meant to be alone. We're not designed to be alone. 'Di ba? Kailangan laging may kasama ka. Wherein ito 'yon, no? So, that's the good news. Na meron kang kasama, no? You can reach out to us if you really want or if you desire. Ano ba yung sinasabi nilang Jesus? Ano ba yung sinasabi nilang peace? Ano ba yung sinasabi nilang ang sarap kasama ni Lord? Ano ba yung sinasabi nila mo 'yon? If you want to understand all of that, no? Feel free to message us. You can personally message us, no? We can help you. Kasi once nakilala mo na siya, kinikilala mo siya. Tama eh, parang nobyo nga sabi ni pastor, no? 'Di ba? Ganon din eh, ganon din kay God. 'Di ba? Parang jowa mo bago kayo naging mag-asawa. 'Di ba? Kinilala mo 'yan eh. Alam mo favorite niya, alam mo ayaw niya, alam mo yung nagpapasaya sa kanya, alam mo yung nakakairita sa kanya. 'Di ba? Ganon din kay God. 'Di ba? And of course, pag okay ka na doon, 'di ba? Kaya nga kayo magpapakasal eh. To declare publicly your love. 'Di ba? Ganun din. Pinapakilala mo na siya sa iba. Kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kabait, kung gaano siya kabuti sa buhay mo. No? Grabe. Sobrang nakaka-bless. And I believe ayan, lalo na may mga bago dito, no? Even do sa mga nanonood sa live. Sobrang blessing nito. No? So don't hesitate to reach out. Just message us, no? You want to start your journey, no? Grabe, panibagong journey. Hindi to business, no? It's a journey. It's your walk with God, no? To know Him more, no? To love Him more. To have a relationship with Him. Yon, back to you, Pas. Praise the Lord for that further explanation, no? Klarong-klaro. Hindi na dapat tayo nagpe-penitensya. Kasi ang totoong penitensya hindi yung ginagawa mo sa sarili mo. Again, other focus na tayo.
And kanina nga, you're not just feeling your pain, you're feeling the pain of others. Kasi si Paul, sabi niya, I'm glad that I'm suffering for the body of Christ. Ayan ang kaibahan sa penitensyang nagpapapako ka dyan. Ano ngayon kung nagpapako ka dyan? Para lang din sa sarili mo yun. Self-centeredness pa rin yun eh. Ano ngayon? Di ba? Mga sinusunod natin ng mga tradisyon noon. No? Ginagawa mo yun para mabuenas ka. Personal pa rin yun. Ang totoong suffering for Christ is for others, hindi for us. Okay? Okay? Again, magkaiba yung repentance sa penance. Ang penance, hindi yan natin ginagawa. Huwag ka magpenitensya. Kung magpenitensya ka, dito ka sa biblical, mag-suffer ka para sa ikakalago ng iba. Hindi yung sa'yo pa rin balik. Kaya ka nagsimba-simba para ma-bless. Kaya ka nagpapakabait pag Holy Week para ikaw pa rin ma-bless. Kaya ka nagsimbang gabi para ma-answer yung pinagpipray May wish ka. Bumabalik pa rin sa self. Tama. And that is self-centeredness. Kaya hindi natin gagawin. Galing. Dito tayo sa biblical. Suffering for the sake of Jesus Christ. Black. Yes. Yan. Nakapas na remind ako doon sa pangalawang mong reflection, no? Na schedule mo. Sino ba yung may kailangan sa'yo ngayon? Be intentional. Be intentional. Tama. Basta nililid ka na ni Lord na yan. Magkape kayo niyan. Sabihin mo muna. Pero again, ang sabi ko sa inyo, when you share, wag mong banata ng verse agad. Makinig ka lang muna kung ano yung struggle niya, doon ka pumasok. Okay? Wag yung puro verse agad. Surface conversation lang muna. Personal, then deeper conversation. Again, salamat for you. Salamat for praying for the ministry here. Nakita nyo yung sa Ubay today. May nagdagdag ng 12 chairs. Monoblock chairs. Napuno. Lahat nakaupo. Tamang-tama ang blessing na chairs. Yun lahat, naupuan yun lahat. Dagdag yun na chairs. Grabe si Lord. Again, because of the authority of Jesus, people are coming back to hear the gospel. Hindi sila bumabalik kasi may aircon. Walang aircon church namin dito. Kasi maganda music. Wala kaming bubunga eh. Wala kaming banda eh. They are in love with Jesus Christ only. Bumabalik sila. Hindi dahil may aircon, hindi dahil may Again, just preach Jesus Christ. Make disciples. And the Lord will be with you until the end of age. Let's pray. Panginoon, salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Kung meron dito ngayon nagsastruggle, kausapin mo, Panginoon. At yung taong nagsastruggle na yun, pwede din naman siya mag-approach ng mga katulad ni Lawrence at iba pa. Sa akin, pwede rin. Lord, we are just your instruments for others to receive Jesus, to follow Jesus. Kami ay examples lang, katulad ni Pablo, katulad ni Matthew, katulad ni Peter. Kami po ay hindi po kami perfect, but ang totoo niyan, you are perfecting our faith. May mga mali kaming nagawa along the way, nagkakasala, pero hindi sinasadya. Kung sinadya man, Lord, thank you. Pwede kaming mag-repent, gaya ng paalala ni Lawrence tonight. We repent for all the sins we have committed, and for the things na dapat gawin pero hindi namin ginagawa, we still repent for that. Kaya, Panginoon, salamat sa forgiveness mo. And sa mga taong gusto nang mamuhay kasama ang presensya ni Lord, tonight, Lord, sana mangusap ka at tanggapin nila ikaw bilang Diyos at tagapagligtas, at they will start following you all throughout their lives. Panginoon, walang imposible when it comes to kaligtasan. So Lord, speak to these people. Guide them. Bless their marriage para ma-realize nila na ikaw talaga ang source ng lahat. Sa mga namumroblema, show them your glory and the breakthrough. Let them experience it so that they will also come to you by faith. I-bless ang kanilang business for your glory's sake, ang kanilang marriage for your glory's sake, ang kanilang mga personal na buhay. Bless them for your glory's sake because we only live for your glory. Now, I pray that the Lord, the Father, bless you with His presence with you through the Holy Spirit, and the grace of the Lord Jesus Christ, the peace of Jesus Christ, and the love of God,
envelope you and make you a channel of His truth, of His good news that Jesus Christ saves. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. God bless you all. Thank you so much. Hi po sa lahat. Joanna Marie, Joanna Rose, dami. Mar Jason, Josh, Glenn, Sir Glenn, Araceli, Richelle, and Albert. Praise God. God bless Thank you, all. Pastor. God, welcome. God bless us. God bless you all. God bless you all.